Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking i-share sa ating daily devotion ay makikita sa 2 Kings chapter 21 verses 1 to 4. Ito po ang sinasabi. Si Manasi ay 12 taong gulang nang maging hari ng Juda. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 55 taon. Ang ina niya ay si Hepsiba. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Israelita. Muli niyang ipinatayo ang masambahan sa matatas na lugar na ipinagiba ng ama niyang si Hezekiah. Ipinatayo rin niya ang mga altar para kay Baal at nagpagawa ng posting simbolo ng Diyosang si Asherah tulad ng ipinagawa ni Haring Ahab ng Israel. Sumamba siya sa lahat ng bagay na nasa langit. Nagpagawa pa siya ng mga altar sa templo ng Panginoon sa Jerusalem. Ang lugar na sinabi ng Panginoon na parangalan siya. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po ang aking babasahin ay mula sa Ikalawang Mga Hari, chapter 21, verses 5 to 8. Sa dalawang bulwagan sa templo, nagpagawa siya ng tig-isang altar para sa pagsamba sa mga bituin. Sinunog rin niya ang anak niyang lalaki bilang handog. Sumangguni siya sa iba't ibang espiritu, sa mga salamangkero, sa mga kumakausap, sa mga espiritu ng mga namatay na at mga manghuhula. Napakaki ng kasamaang ginawa niya laban kay Yahweh, kaya ito'y nagalit sa kanya. At pinagawa niya ang rebulto ni Asherah ay ipinasok niya sa templong tinutukoy ni Yahweh, na sabihin nito kina David at Solomon, sa templong ito at sa Jerusalem na aking pinili mula sa 12 lipi ng Israel. Ang lugar na ito ay pinili ko upang ako'y sambahin magpakailanman. Para tilihin ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno kung susundin nila ang mga utos na ibinigay ko sa kanila sa pamagitan ng aking lingkod na si Moses. Muli po, ang papuri po ay sa ating Panginoon lagi. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Ikalawang Hari, chapter 21, verses 9 to 11. Pero ayaw makinig ng mga tao. Inudyukan sila ni Manase sa paggawa ng masasama at ang ginawa nila ay mas masama pa kaysa sa ginawa ng mga bansang nilipol ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Israelita. Sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga lingkod niyang propeta, gumawa si Haring Manase ng Juda ng mga kasuklam-suklam na gawain na mas masama pa kaysa sa ginawa ng mga Amonitang nakatira sa lupain ito. Bago dumating ang mga Israelita, inudyukan niya ang mga taga-Juda sa pagkakasala sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan niya. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa Ikalawang Hari, chapter 21, verse 12 to 14. Kaya ako, ang Panginoon na Diyos ng Israel, ay magpapadala ng kapahamakan sa Jerusalem at sa Juda, at ang bawat isa na makakarinig nito ay matatakot. Hahatulan ko ang Jerusalem katulad ng paghatol ko sa Samaria at sa sambahayan ni Haring Ahab. Lilinisin ko ang Jerusalem tulad ng pinggan na pinunasan at itinaob. Itatakwil ko kahit pa ang natira sa aking mga mamamayan at ibibigay ko sila sa mga kaaway nila bilang bihag. Amen. God bless po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin sa ating daily devotion ay makikita sa Ikadalawang Hari, Kapitulo 21, versikulo 15 hanggang 18. Ito po ay kay Miraflor. Mangyayari ito sa kanila dahil masama ang ginawa nila sa paningin ko at pinalit nila ako. Mula pa nang lumabas ang mga ninuno nila sa Ehipto hanggang ngayon. Maraming inosenteng taong pinatay ni Manase hanggang sa dumanak ang dugo sa mga dadaanan ng mga Jerusalem. Hindi pa kabilang dito ang kasalanan na ginawa niya na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Juda sa paningin ng Panginoon. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghari ni Manase
At lahat ng ginawa niya, pati ang mga kasalanan na ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Juda. Nang mamatay si Manase, inilibing siya sa hardin ng kanyang palasyo na tinatawag na Uza. At ang anak niyang si Ammon ang pumalit sa kanya bilang hari. Yan lang po. Maraming salamat. Purihin ng Panginoon. God bless. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from 2 Kings chapter 21 verses 19 to 22. 22 taong gulang si Amon nang maging hari ng Juda at siya'y naghari sa Jerusalem sa loob ng 2 taon. Ang ina niya ay si Mesulemet na anak ni Harus, isang taga Jotba. Katulad ng kanyang amang si Manases, ginawa rin ni Amon ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh, tulad ng kanyang ama. Naglingkod at sumamba rin siya sa mga Diyos-Diyosan. Tinalikuran niya si Yahweh, ang Diyos ng kanyang mga ninuno, at sinuway ang mga utos nito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless! Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. At tayo po ay nasa devotion muli para sa ating pagpapatuloy na ginagawa natin sa bawat araw. So dito makikita po natin ang tinalaga po sa atin ay 2 Kings chapter 21 verse 23 to 26. So dito makikita po natin na si Amon ay na anak ni Haring Manases ay namuno po doon sa parehong landas ng kasamaan gaya ng kanyang ama. Hindi po siya nagpakumbaba o nagbago, kundi yung kanyang mga sariling lingkod ay nag-aklas din laban sa kanya. So, yung kanyang maikling paghahari ay isa pong babala sa ating pamumuhay na yung kasamaan ay nagbubunga ng pagwasak at kahit pa ikaw ay nasa trono. So, mabigat po yung minana ni Amon yung kasamaan ng kanyang ama. Ipinamuhay ito. Sa halip na matuto po siya doon sa pagkakamali na nakaraan, inulit niya ito at ito po yung kanyang ikinamatay, Kaya bilang tayo po ay mga leader o haligi ng tahanan, dapat tayo po ay may maging mabuting halimbawa para po doon sa susunod na henerasyon. Dapat din tayo ay makita nilang modelo. So dito makikita po natin na talagang dapat maging matalino sa aral ng kasaysayan at doon sa mga paligid na malaki po yung maipamamana natin sa ating mga anak. Kaya dito dapat po nating tingnan na talagang kung ano yung nakikita ng mga bata ay malaki po yung porsyento na ito na ito po yung magaya nila. Kaya maging maingat po tayo sa ating ginagawa sapagkat tayo po yung tinitingnan ng ating mga anak gaya ng ating mga nababasa sa bawat chapter sa ginagawa natin mga devotion. Nagiging modelo ng maraming hari yung kanilang mga ama. Kung kaya't napakaganda na yung ipapamana mo sa iyong anak ay kabutihan. Ito yung makikita niya. Sapagkat malaki yung porsyento na ito yung susundan niya. Pero dito sa mga nabasa natin sa mga buhay ng mga hari, may madalas po ang sinusundan nila yung kasamaan ng kanilang mga ama. So, purihin po yung Panginoon na patuloy tayong ginaguide sa bawat araw na matutunan natin yung pagbabasa ng Biblia na malaki po ang may tutulong nito. So, God bless everyone. Ang Panginoon po muli ang mapupurihan.